Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, no? So, meron tayong mga reraakan na videos. Unahin natin yung mga clip na sinend sa atin. Ito, una sinend ito ni Sir MJ Pascual. Tingnan nga natin itong ano na to. To. Wait lang mga kababayan ko, inaayos ko lang. So, ito yung video na sinend sa atin. So ito daw ay santil mo nagpapa-blessing ni Father daw. Panoorin nga natin to. Grabe namang OA nito. Nay viral karon ba nga So, nay ito. pari nga nag-blessing sa usa ka lugar unya nay murag sentril mo nga ning tugpa sa ilang tubangan. Tinuod ka ni no? Okay, klaro man jud no nga nay kalayo nga ning lupad. Nakareact naman to si Nay, ate. Ito, alam nyo matagal ng trick ito eh. Kasi kami noon, nagawa na namin yan nung Boy Scout kami. Kasi meron kaming bonfire na may program. 'Di ba? Merong mga panggatong diyan sa panggatong na nakakumpol. Then may alambre yan na diretso from taas. Tapos bibitawan 'yon, magdadaus-us yung apoy. Aapoy yung mag-aapoy yung bonfire. Yun. Ito, hindi lang nakikita kasi nga potato quality yung camera. 'Di ba? Pero ano to men, may tali to or alambre. Viral karon Kasi napapansin mo yung santel mo hindi naman kasi energy ball ang santel mo eh. Ulitin natin ha. Hindi kasi nare-rewind pag grill eh. ba nga nay pari nga nag-blessing sa usa ka lugar unya nay murag sentril Saka may nakahanda na agad na doon na aapoyan. mo nga ning tugpa sa ilang tubangan. Tinuod ka ni no? Okay, klaro man jud no nga nay kalayo nga ning lupad. Si ate, kala mo. 'Di ba? Dito, napapansin nyo, may tumutulo-tulo na. Ibig sabihin, ano yan, parang sulo yan. Nay viral You know, di ba may nalalaglag na particles karon ba yan. Hindi naman ganun ang santel, energy ball ang santel mo eh. nga nay pari nga nag-blessing sa usa ka lugar unya nay murag sentril mo nga ning tugpa sa ilang May tubangan. susunugin kasi doon. Kasi kung yan ay totoo, nakababalaghan, manghang-mangha itong mga nandito, baka lahat ito nagvi-video eh. Di ba men? Ano yan, may wire. Nagawa na namin yung dati ng Boy Scout kami. May maraming isa yan sa way sa para maging dramatic yung paglight ng ng bonfire. Hindi, bahala kayo basta yun ang tingin ko. Kami nagawa na namin dati yan. Ngayon kung tingin nyo naman ay kababalagan yan, bahala kayo. Kasi parang hindi naman nataranta itong mga to eh kasi bibihira. Unless na lang kung lagi nilang ginagawa yan. Tinuod ka ni no? Okay, klaro man jud no nga nay kalayo nga ning lupad. Nay viral karon ba nga nay pari nga nag Hindi yan. Next video. May may it's either tali or alambre na nakadiretso doon. Maniwala kayo sa akin. Nagawa na namin yan. Next. Asan na yung isang video? So ito naman, matagal na to. Tong video na to. Matagal na tong video. I think beyond 2018 pa to eh. Itong video na to eh. Play natin na. Ito yung kay Myrtle. Ito yun Ito ay galing kay Sir Mark Lester. Tama ba? Tingnan ko nga. Neil Lester pala, sorry. Kala ko Mark Lester. So ito yung video, Eastern Summer Ghost Encounter. Panoorin nga natin 'to mga men. Scary experience last night. Since this is a far-flung area where there were no street lamps and most of the area we were crossing is in
uninhabited. Paano mo nasabi walang ilaw doon? Paano mo nasabing wala nakatira doon? Di ba wala kang ilaw doon, wala kang makikitang bahay? Dahil wala ka ba makikitang bahay? It was just a road with a small barangays in between, but mostly just trees. Around 40 minutes after midnight, we saw something weird. So ito yon ano. There was a child wearing a bluish-white shirt, probably around 10 years old, in the middle of the road. He was in a crouching position with his arms and hands wrapping around his head to his face. We couldn't believe it because there were no houses in the area. Paano mo nasabing walang bahay doon? Wala kang ilaw kamo. Diba? He was just crouching there and he didn't look normal. So, play natin. Napanood ko na to, pero may theory ako dito, men eh. Tagal naman ano. We all started screaming, not just, but most of us in the car saw him. We wanted to stop and come back. But since we all couldn't believe our eyes, ba't hindi na makita? Ano nangyari? Ako, minumulto na yata ito YouTube ko ah. During the bagyo, baka daw isa sa naman, confirmation bias. Naghanap ng reason kung bakit may spirit doon. Di ba? Happens sa la travelers where they see spirits that have passed away during the bagyong Yolanda. Bakit bata lang yung nagpakita? Araming namatay noon, di ba? Play natin. We wanted to stop. Dali lang ah. Bagal-bagal naman ng... So, ito yon. Unang-una, ito ha, slow motion natin mga men. Malabo kasi yung camera. Ito na ba yung pinakamataas na quality? Oh, yun ang pinakamataas na quality. Slow motion natin. Mababa kasi yung quality ng camera. So ito, bata daw na nakaupo yan, For me, katulad nung sinabi ni Lester, yung nag-send nito ng pwede kasing ito ay basura lang. 'Di ba? Nangyayari rin kasi yan. Nangyayari yan. Parang dito yan, hanap tayo ng video. Yung sa Rated K, na bata din. Paredolya kasi yung nangyayari, men eh. Sana ba yun? Wait lang ha. Hanapin natin yung Yung sa Rated ko rin, duwende naman daw. Aha. I think Rated Corina ba? Rated Corina Duende. Tama ba ako? O KMJS? KMJS siguro. KMJS. Yun naman, akala naman nila, saan ba yun? Ito. Be careful tayo ha. Hindi natin yung... nauso kasi yung It Really Hurts, yung gumaganon na kanta, i-distort natin, Kasi alam mo na si Lolo GMA. Ito naman yon. Ito nangyari, parang ganyan din, paredolya din. Di umano daw, may nakasilip daw dito sa gilid na bata. 'Di ba? I-zoom natin na malupitan men ha. Ayun may bata daw na nakasilip doon, na naka-red. 'Di ba? Kita niyo 'yan?
ano, yung mga arte, eh, no? Yung kailangan makita yung ano, yung part na yun, eh. Kailangan yun, di ba? Zinom. Yan. Bata daw yan na nakasilip. Yan po ay, ano, nung inanalyze nila, panoorin nyo tong video na to, yan ay basura lamang na nandyan. Di ba? Naka-plastic yan na red, na karton na nakabalumbong sa loob. Pero dahil sa dito, may dahon kasi dito, no? Tapos may space na kala mo buhok. Tapos kala mo mukha na nakayapos siya sa ano, basura yan na nasa plastic na red. Na paper bag, sorry, plastic paper bag pala na red. Na karton na nakasuksok doon. Tapos itong buhok na to, hindi ito duwende. Parang ganito yung nangyayari dito, eh. Dito sa video na to. Kung papanoorin mo, hindi naman bata na nakaano yan, eh. Mabilisan kasi ang nangyari. Ito kasing ginawa natin dito, mga kababayan ko. Slow motion kasi ang ginawa natin. Pagka dumaan yung ano na yan, di ba? Hindi naman siya mukhang bata talaga, men, eh. Basura yan na nakaganyan. Pero sa original speed niya, sa sobrang bilis, hindi na humahabol yung utak mo kung ano, hindi na makakahabol yung utak mo kung ano na lang yung ma-made up ng utak mo dun sa segundo na dumaan. Yung ganyang kabilis. Diba? Yun na yung naiisip mo. Pero in reality, hindi siya bata. Kahit balikan nila yan. Diba? Mukha lang talaga siyang bata sa totoo lang. Kasi, ano unang-una tayo, mga second-hand viewer na lang tayo. Ano na yon, psychological priming na talaga ang mangyayari sa atin na bata talaga yung nakita. Pero kung titingnan mo, men, hindi siya bata. Tama yung sinabi ni Lester na ito ay object or basura na siguro nalaglag ng ano. Diba? Ayan, oh, hindi naman, mukha lang naman talaga siyang ano, bata. Pero wala siyang ulo, men, eh. Wala siyang ulo. Diba? Something yan na nailaglag dyan. Diba? Pero I'm so sure some of you hindi na maansiya na bata. Na-discuss ko na before yung ano, yung tinatawag na pareidolia, eh. Yung may mukha ni Jesus Christ, di ba? Naalala nyo yun? Yan, o. Hindi siya bata. Pero kung iisipin mo talaga mukha siyang bata, mukha talaga siyang bata na naka-crouch. Malabo kasi yung video, eh. Dashcam ba yung pinangkuha na ito? Ay, hindi, eh. May rear view mirror sa taas, men, eh. Ayun, no? For me, hindi ito, ano, mapapalusot mo na bata yan pag pinilit mo talaga or pag nagpadala ka sa isip mo kasi meron na tayong psychological priming, eh. Something yan na naiwan dyan or yun lang naisip ko. Object yan na nandyan. Well, kung kayo ay ano, paninindigan nyo pa rin ano, na yan ay ano, di nasa sa inyo naman. Utak nyo naman yan, men. Anyway, dun tayo sa hindi kasi nakakapagod na rin makipag-argue, eh. Diba? Kung bata yun, di bata. Pero para sa akin, hindi. Kung para sa inyo bata, di bata. Anyway, proceed na tayo dito sa main topic. No? Ang title, Kutob daw sa Evil Lover. Tingnan nga natin to. Mukhang unique itong video ni Corina Sanchez. Isang pag-ibig na inaalay ang pilit naman na itinatakwil at tinatanggihan ng isang babae sa Marikina.
Ito daw ay dahil sa ang pagsisinta ay galing sa isang demonyo. Nakakaya bang ipaglaban ni Flor de Lisa ang lalaking tunay niyang mahal kahit pa diablo ang mismong humahadlang? Ang makapanindig balahibong ligawan, inyo ngayong matutunghayan sa masamang Diablo? Manliligaw mo ay diablo. putok sa Evil Lover. Paano mo tatakasan ang isang pag-ibig na inaalay ng isang nilalang mula sa kadiliman? Handa mo bang ipaglaban ang iyong tunay na mahal? Nagpadala ng ganung bulaklak yung demonyo. Kahit pa isang diablo ang kanyang karibal. Sa kanyang mga ngiti, bakas ang saya ng 45 gulang na si Ginang Flor de Lisa. May asawa't mga anak na. Pero patuloy ang paggagambala ng kanyang masugid na manliligaw. Bantay sarado si Flor de Lisa sa pagmamahal ng isang demonyo. 8 taon pa lang si Flor de Lisa nang una niyang nakita umano ang demonyo. Ano namatay? Mga talaga ng mga drama talaga ng Pinoy Sanay na sanay kasi ang Pinoy na na bobo yung nanonood. Sorry kasi kadalasan napaka yan Kailangan sabihin, hala namatay. Parang laging nagmo-monolog pagka nandito na nga ako, ilalagay ko na nga ito dito. Tingnan mo, di ba? Kadalasan niya, napanood ko, sa Shake, Rattle, and Roll din, ganyan din nagmo-monolog lagi yung nagmo-monolog lagi yung mag-isa, di ba? Yung parang, in reality ba, ginagawa mo ba yun? Yung, ay, dadamputin ko ito. Ilalagay ko ito dito. Tapos yan naman, di ba? Namatay. Kailangan i-vocalize mo pa Nalaglag yung yung gamit ko. Ilalagay ko nga ito dyan. O ang demonyo. Ano namatay? Hinding-hindi daw niya makakalimutan ang engkwentrong iyon nang magtama ang kanilang mga mata at tumambad sa kanya ang itsura ng kampon ng dilim. Titig na may pagnanasa at tila bagay gusto siyang ariin ng Pero alam niyo, mga kababayan ko, biblically speaking, hindi daw ganyan ang itsura ng ng mga devil. Ang mga devil talaga mga gwapo tsaka magaganda. Kaya nga inisip ko baka devil ako Hindi, joke lang. Hindi, kasi ano ba ang purpose? Ang purpose kasi ng mga ito, i-deceive ka Hindi naman nila, lalong natakot ka kung ganyan na itsura niyan, di ba? Blong nagagusto umano sa kanya. Tinawag ko, sabi ko, Nay, may nakaupo sa mesa kasi nagre-reflect siya sa TV. May nakaupo sa mesa, may tao. Sabi niya, walang tao, tayong dalawa lang dito. Hindi, meron ako nakita. Kahit balot ng takot, nagawa pa ng bata noong si Flor de Lisa, natitigan ang mukha ng demonyo na nagpapakita sa kanya. Kulubot dito, tapos parang patulis yung tenga niya dito, tapos may sungay, tapos maano ilong, matangos yung ilong. Tapos parang paganto yung baba niya, parang medyo pahaba ng konti lang. Yun, ganun lang. Tapos maitim siya, maitim na maitim. Di ba sa FLM? Nang magpatingin sila sa isang albularyo, isang kagimbal-gimbal na revelasyon ang tumambad sa kanila. May nagkakagusto sa anak mo. Sino? Hindi sino, maligno. Kasi minsan,
papasok na naman dito yung yung cold reading eh. Siyempre pag ito, hindi naman with all due respect dun sa mga albularyo diyan na kadalasan kasi ganyan eh. Siyempre pagpunta mo sa albularyo, ikikwento mo na yung may nakita po kasing demonyo dito yung anak ko. 'Di ba? May nakitang demonyo na lagi siyang pinagpapakitaan. Doon pa nga lang magfo-formulate na yung albularyo doon kung ano yung pwede niyang sabihin sa'yo. Dahil na cold reading ka na. 'Di ba? Meron nagpapakita daw na albularyo dito. Ay, na albularyo. May nagpapakita daw na demonyo. 'Di ba? Siyempre iisipin na ng albularyo anong purpose kung ba nagpapakita. Kalimitan na dahilan, nagkakagusto. 'Di ba? Lalo na kung babae pa yung victim. 'Di ba? Kadalasan ganyan yung reason eh. Pag lalaki naman, maaring may naihian ka na punso or meron kang na disrespect na lugar. Pero pag babae, kalimitan nagkagusto. 'Di ba? Bibihira yung mga diagnosis ng albularyo na ang babae ay may na-disrespect na lugar. Sa mga lalaki lang yon. Sa mga babae, palaging nagkakagusto. Tama? Ang sabi ng albularyo, meron nga daw nagkakagusto sa akin na na maligno, na ayaw daw akong ipakasal. Nang magdalaga si Flor de Lisa, mas lalong tumindi ang kanyang kutob sa masamang nilalang. Siyempre magsasalamin kapag labas mo magsasalamin. Parang merong lumilitaw bigla dun sa likuran ko. Nananakbo ako, hindi ako nagtatagal mag-isa dun. So, kalimitan, sa salamin niya, nakikita yung Kasi ganito kasi yan, men, nakaka-develop kasi tayo ng phobia na tinatawag. Ako, nakadevelop ako ng phobia. Ano ba yung kinatatakutan ko? Nung bata ako, nadala ko hanggang pagtanda ko dahil na-trauma talaga ako ng husto eh. Pero nalabanan ko na, clown yata. Takot ako sa clown nung bata ako. Kasi nakapanood ako once ng movie. I don't know kung ano movie yun, na evil yung clown, pumapatay. Hindi naman yata It yun. It ba yun? Basta, hindi siya It. Parang serial killer siya na clown yung costume niya. Yung It kasi medyo supernatural yun, di ba? Nakapanood kasi ako nun once. I don't know, TV ba yun or movie? Basta ganon. Kaya every time na nakakakita ako ng clown, takot na takot ako. Kahit tumanda na ako, meron na akong iniisip agad na siguro ito kasi si ate nakadevelop na siya ng fear. Kasi, di ba, doon sa TV may nakita na siya na reflection ng demonyo. Di ba? Pwede kasi mangyari pareidolia lang yun eh. Hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi niya eh. Pero pwede kasi mangyari, katulad sa akin, nagkataon na ang nakita ko doon sa unang sightings ko ng clown nung bata ako ay pumapatay. So, every time na nakakita ako ng clown, iniisip ko na kagad na killer. 'Di ba? Hanggang sa dumating yung time na na-accept ko na rin na hindi naman hindi naman totoo. Na lahat ng clown ay killer. Yun nga ang commercial nga ng McDonald's doon, umiiyak ako eh. 'Di ba si Ronald McDonald ang mascot niyan? Kaya nga may reason kung bakit binago yung kasi marami talagang may fear of clowns. Napansin nyo, pagka magbo-birthday party yung mga bata sa McDonald's, hindi na nila ginagamit yung mascot na clown. Yung McDonald Jr. na, yung cute na ang ginagamit nila. Kasi nakakatakot yung clown. Well, balik tayo dito, kung ikukumpara ko kay ate yung karanasan, si ate kasi, nagkaroon siya ng fear sa reflection. Kasi, nakita niya nung bata siya, bata siya nun eh. Pwede kasi yung mangyari, pareidolia yun, nakita niya na mukhang demonyo. Hanggang sa nadala niya yung pagtanda niya, every time na nakakita siya ng salamin, nag-e-expect na siya, hinahanap na ng utak niya na may makikita siya sa salamin.
'Di ba? 'Yun ang isa sa nakikita kong pero tingnan natin baka may pasalitain na expert dito sa bandang dulo. Kwento pa ni Flor de Lisa, naging masugid sa panliligaw ang hinihinala nilang demonyo. Hindi na lang pagpaparamdam ang ginagawa nito. Nagsimula na rin daw itong magbigay o mag-alay ng mga tuyong bulaklak. Naitago niya kaya? Kahit puno ng kababalaghan at misteryo ang pagdadalaga ni Flor. Talagang nasa na yung tuyong bulaklak na syempre, sa bagay, hindi niya maitatago yan dahil demonyo yung nagbigay, Baka mamaya naman kasi, kailan ba nangyari yun? How frequent na pinapadalang ka ng tuyong bulaklak? Diba? Baka mamaya naman kasi sa bahay nyo, minsan nag-aalay sa altar ng bulaklak, diba? Darating ang time na natutuyo yon. Then, habang nakaupo ka, nailapag lang dun sa harap mo, iniisip mo kaagad na galing galing demonyo, di ba? Gagalit iba dyan. Flor de Lisa, nang makilala niya ang kanyang asawa ngayon na si Renan. Sa loob ng 5 buwan nilang magkarelasyon noon, walang araw na lumagpas na hindi sila ginagambala ng umano'y nilalang mula sa kadiliman. Umabot pa sa puntong sinasapian pa daw si Flor de Lisa ng kampo ng dilim. Ang hinala nila, dahil ito sa pagseselos ng sinasabing demonyo sa relasyon nila ni Renan. Confirmation bias, Pag may nangyayari dun kay ate, nakakaiba, yung demonyo na yung sisisihin nila. Naipacheck na kaya nila sa Kasi may manifestation siya ng hallucinations Bata pa lang siya Nung boyfriend-girlfriend pa lang kami, nadala niya na ako sa albularyo. May time daw kasi na parang sumisigaw ako, nagagalit. Parang sinasapian daw ako. Sabi ko, ano sinasapian? Sabi ko ganun. May sapi Tapos dyan. kung ano-ano yung sinasabi mo, parang kang demonyo na ang lakas-lakas mo, hindi ka namin mapigil. Kung saan niya kami nakarating ng araw dahil ayun nga, dinadala ko sa faith healer, umabot kami rito, Caloocan, Las Piñas. Malakas, masyado malakas yan. 2 araw bago ang kasal ng magkasintahan. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, biglang lumobo ang paa ni Flor de Lisa. Dahilan para hindi niya maisuot ang sapatos na gagamitin sana sa Edema yun. Edematus. Baka may sakit ka ate na sa kidney or high blood. Diba? Huwag na, kinakabit nyo agad sa demonyo. Nilang kasal. Sa bagong buhay na mayroon sila para makataka sa panggugulo ng demonyo na nahumaling kay Flor de Lisa. Nagdesisyon silang lumipat na lang ng bahay. Pero sa kanilang paglilipat, imbis na matigil ang pagagambala, mas lalo pa daw itong naging agresibo. Lab, alis na ako. Sige, ingat. Umabot na sa puntong ginagaya ng demonyo ang itsura ng kanyang mister para siya ay maangkin. Una muna yung mukha ng asawa ko gagamitin niya. Sasabi niya, Neng, alis na ako, magbabiyahe na ako. Oh, bumalik ka. Sabi ko, oh, bakit bumalik ka? Sabi ko, sala ko, babiyahe ka na. Nakalimutan ko lang kung sa'yo. Sabi niya, nakalimutan ako eh. Sabi ko, anong nakalimutan mo? Nakalimutan ko humalik sa'yo. Sabi ko, hay, ganun ba? Di, lumapit siya. Habang papalapit yung mukha niya sa akin, iba na. Paitim na ng paitim, papangit na ng papangit. Baka may something to si ate. Tingnan natin. Habang lumalapit siya na yun, talagang kitang-kita ko siya, yung niya, yung sungay, yung nanlilisik na mata. Sinunod din ng mag-asawa ang iba't ibang ritual at pangontra. Nariyang mag-alay ng manok at magsaboy ng bigas sa kanilang tahanan. Pero tila mas malakas daw ang kapangyarihan ng kadiliman noon
dahil mas lalo umanong tumindi ang pagpaparamdam at paggambala ng sinasabing nilalang sa kanilang buhay. Hindi, nakikita ko dito mga men, I don't know dito sa mga anak niya, no? Pero doon sa asawa, parang hindi naman eh. Parang hindi naman siya, palagi na lang, if ever man makaramdam yung asawa niya, through her din. Wala yung sa asawa niya mismo. Kasi kung let's say, halimbawa, nililigawan ka ng demonyo, gusto kang mapasa yung demonyo, ang unang i-eliminate ng demonyo yung asawa mo eh. Baka patayin na ng demonyo. Bakit ikaw lang yung nakakaramdam ng mga Yes, nararamdaman ng asawa mo, pero through you. 'Di ba? Pati ang bunsong anak niya pinagpapakitaan na rin ng diablo. Lahi kasi yan eh, pag may ka eh. Namamana Sabi niya, Mama, may lalaking laging nakatingin sa'yo, ang pangit. Sabi nung anak kong bunso. Sabi ko, isarado mo kasi yung pintuan. Sabi kong ganun. Lumayan mo na kami! Pwede naman kasing mangyari ganito. Nagkikwento ka rin dun sa anak mo. 'Di ba? Sama sa'yo! Maging ang biyenan ni Flor de Lisa na si Nanay Alberta hindi mapakali sa umanong masamang kutob niya sa demonyo. Umaangat ang lahat ng kanyang balahibo at buhok sa tuwing magpaparamdam sa kanya ang manliligaw ng manugang. Ayan na naman yung yung lagi umaangat, yung nagkaka-goosebump. Piniklabutan ako, tumatayo yung balahibo ko. Yun lang, naramdaman ko. Yun lang naman pala, kasi nga dahil naririnig mo rin yung mga kwento. Ako na, siguro may ibang tao dito. Minsan diba, yung kwento kasi, ang doon not necessarily paranormal. Wag niyong gagawin na indication yung yung pagtayo ng balahibo na yun ay paranormal. Normal na maramdaman yan pag natatakot ka or nai-impluwensyahan ka ng istorya. Kontra ako ng kontra, di ba? Hindi totoo naman eh. Hindi naman porkit kinilabutan ka, paranormal na eh. Di ba? Napapansin nyo, yung mga kasama niya, wala naman talagang direct na, na nararamdaman na demonyo. Through her lagi. Di ba? Naglalakad. Tapos, pag tinitingnan mo, wala namang tao. Tapos minsan may dumadaan papuntang taas. Sinusundan ko pa yan kung may tao. Ito, ibang experience to. Not necessarily demonyo. Pwede namang may ibang multo dyan sa bahay nyo. Pwede yun. Pero, para sabihin mo na demonyo yon, confirmation bias yon. Naman. Kasi may kwento ka ng alam eh. Madalas daw nakapwesto ang sugo ni Satanas na ito sa kanilang hagdanan. Nakaambang sa pagkakataong pwede niyang itulak ang mga tao na hadlang sa kanyang pagmamahal kay Flor de Lisa. Hindi tumigil si Flor de Lisa sa paghahanap ng paraan at pangontra sa nilalang mula sa dilim. Hanggang binigyan siya ng isang albularyo ng pangontra para hindi na siya magambala ng kanyang masugid na manliligaw. Simula daw nang gamitin niya ito, may 3 taon nang hindi nagpapakita o nagpaparamdam ang umano'y demonyo. Ito naman yung tinatawag na placebo. Maaring, sorry nasa skeptical point of view ako eh, di ba? Maaring yung ginagamit niya na yan ay binayaran niya ng sobrang mahal. Di ba? Dahil sobrang mahal yon, parang ganito yan, men, Minsan pagka, ito, analogy na naman, mamaya may magalit na naman sa akin dahil kwento ako ng kwento. Di ba? Minsan kasi, kakain ka sa isang restaurant, di ba? Magkukwento-kwento kayong mga magkakaibigan. Pre, nakakain ako dun sa, let's say, restaurant ganitong restaurant ang title. Mabuhay Restaurant, di ba? Pre, nakakain ako sa Mabuhay Restaurant, sobrang sarap dun. Di ba? Tapos sasabihin ng iba, hindi masarap yun. Ang mahal-mahal dun eh. Bino mo, isang order mo lang, makaka-5,000 ka na. Di ba?
may ano kasi yan, may effect kasi sa isip mo yun eh. Kahit na hindi masarap yung kinakain mo dahil kasi mahal yung pagkakabili mo o mahal yung pagkakagastos mo, kailangan maging masarap na sa'yo yun. Parang sa damit din, kahit minsan kasi hindi bagay sa'yo yung damit, kung ang pagkakabili mo dun sa damit ay mahal, di ba? Maganda na rin yun para sa'yo. Di ba? Parang ganito siguro yung nangyari dito. Siguro yung ginagamit niya na yan ay nabili niya sa albularyo na pagkamahal-mahal, no? Kailangan talagang mag-work yan sa ayaw mo at sa gusto. Psychological yon. Yun ang tinatawag na naman na confirmation bias. Ano meron ba rito sa hagdan? Hindi ko rin alam, pero sabi nga nila, Pero ang inakalang natuldukang panunuyo sa muling pagkakataon, nadugtungan noong araw na kinapanayam ng Rated Corina Tama, bigla nagparamdam nung si in-interview Flor siya. de Lisa. Nagparamdam daw ang kampo ng dilim at ito ay naramdaman din ng aming mga staff. Nakunan pa ng aming video ang mga kababalaghang nangyari. ako matandaan na nagkagano kasi lumalaban daw ako. Yung as in talagang ang tapang-tapang ko daw, nakikipaglaban ako. So, wala naman ako matandaan. Wait lang, ma'am. Klein, namatay yung ilaw. Kung namatay ang ilaw, nangyayari naman. Pero hindi pa man nagtatagal matapos buksan ang ilaw ng aming kameraman. Muli itong namatay na tila nakikipaglaro o nang aasar. Actually talaga, meron talaga ditong ano. Kasi minsan yung anak ko bigla na lang nalalaglag sa hagdan eh. Yung anak niya bigla daw. Ano yun? Gagano na lang bigla. Dadaan, gumaganon sa agda. Yung pagpatay-patay ng ilaw, nangyayari yan eh. Kahit minsan sa amin din, yung yung in-interview ko sila Sir Gary Ghostbuster at si Ma'am Irene sa Sempio Mansion. Panoorin nyo yun, namatay din yung ilaw ko noon. Kahit nga bagong charge yun eh, pero hindi ko rin binibig deal. Diba kasi nagkakaroon din naman ng mechanical na problem yung mga ganyan. Klein! Hindi namin parang ayaw niya. Parang ayaw. Tamo, hindi pa nga siya sigurado eh. Sign ito ng confirmation bias, parang ayaw. Pwede naman sabihin na ayaw niya, di ba? At to, nagtatayo yung balahibo ko, hindi. Parang ayaw niya. Itong pangalawang beses na pinatayan tayo, ano ang tingin mo? Yun nga, parang tingin ko nga, parang ayaw niyang i-air. Parang ayaw niya. Ipa-books niya na. Kasi, kanina pa, hanggang dito sa ulo. Sa ikatlong pagkakataon namatay ulit ang ilaw ng aming setup. At bumalot ang kakaibang pakiramdam na nagpatayo ng balahibo sa katawan at buhok sa ulo ng aming mga same equipment, 'di ba? Papatay din lang naman ako ng equipment. Eh di yung camera na kung ayaw kong ipa-interview kung ako yung demonyo. 'Di ba? Kung ako yung demonyo, ang papatayin ko yung camera na eh. Napaka-bobo ko naman demonyo kung yung ilaw lang yun. Kung ilaw lang yung papatay ko, lalong maha-highlight yung kademonyoan ko noon, men. 'Di ba? Kung yung trip kong babae ayaw kong pa-interview, camera na yung papatayin ko, hindi yung ano ba? Walang logic. So, yung ilaw pinapatay, hindi naman daw low bat. Oo, di ba? So, Jerome at Klein, ano ang inyong karanasan doon sa pag-interview sa ating case study? Actually, ma'am, upon arriving dun sa bahay ng case study, medyo naramdaman na talaga namin, nung buong team po ng Rated Corina, na medyo eerie yung place. During the course of confirmation bias na yan dahil may knowledge na kayo doon sa pupuntahan nyo. Interview, namatayan po yung ilaw namin. Kaya narinig po dun sa habang nag-interview, ay Klein, namatay yung ilaw. Yung backlight niya, ma'am, namatay siya. Na hindi pangkaraniwang nangyayari? Hindi po, ma'am. Kasi syempre, pag nagsiset up po tayo, chinecheck naman po natin yung mga gamit natin. Yung lapel, yung audio, yung camera po natin. So, medyo nagtaka lang kami bakit po namatay. Then, nung chinek po niya, it turned out na hindi po baterya yung problema. Pinatay talaga yung switch. Ito po yung namamatay. Talagang kiniklik ng ganun. Narinig pa. Pagka malfunction, yung ito lang yun. Parang magnalobat, namamatay ko. Dapat documented dun sa camera nyo na kiniklik. Hindi nyo na i-document dun habang ini-interview na kiniklik yan eh.
Pero yung sa amin talaga, kiniklik ng gano'n. So, on ako ng talaga, may pumipindot. May pumipindot po talaga. So, on ako ng on. Kiniklik yung pangalan. Hindi, dapat na-discuss nyo na yun during interview na, uy, pinindot, di ba? May switch. Hindi nyo na-document eh. Ngayon nyo lang ini-explain yan nung ini-interview na kayo eh. Di ba? That time, yan ang unang uy, may pumindot, hindi namatay. Kasi, nakakapagtaka kasi talaga naman yan. Kung totoo man ito, dapat kasi ang unang sinigaw nyo doon, oy, pinindot, hindi yung namatay. 'Di ba? Kasi yun ang paranormal doon, yung pinindot yan eh. Dalawang akit ko doon, alam ko nang may nag-off, kaya pag ginanon ko, bubukas ulit siya. Kapag gumagawa tayo ng kwentong kababalaghan, mismong team, Kaya dapat kasi dino-document yun eh. Meron kayong, let's say, umakyat doon, nakita namin na switch off yung kasi ganito yan eh, Hindi naman sa kilala niyo si Jade Martin? Yung namatay na, ko yun eh, kaibigan ko yun si Ma'am Jade Martin eh. Nasasama-sama din siya sa mga ganyan. Papakita ko sa inyo, may mga secrets siya sa akin binigay. Jade Martin. Panoorin niyo yung, namin, Jade Martin, bungo. Naka-upload pa ba yung yung ito, iba pa yung maskara ko noon eh. 'Di ba? Yung sa paranormal scams yung namin dalawa ni Ma'am Jade Martin. Sayang nga hindi niya naabutan itong kasi panahon pa ako ni FLM noon eh, then pasundot-sundot ako kay Jay Costura noon before. 'Di ba? Ito si Ma'am Jade Martin noon, ito ay nasasama diyan. I don't know kung anong video dito, dito ba sa Insights with Jade, ito may itsura ko dyan noon, Ganyan pa yung maskara ko noon dati. Ito si Ma'am Jade Martin. Nag-uusap kaming dalawa sa paranormal scams to. Ito ay 3 years ago. Kasi sinusundot-sundutan ko si Jay Costura noon eh. Then ito na yung pangalawang namin ni Ma'am Jade Martin noon. Ito si Ma'am Jade Martin, kilala din to ni Sir Ed eh. Kilala din ito ni Maestro Ozzy. 'Di ba? I don't know kung alin dito sa dalawang video na to. Kasi 2 hours itong isa, ito 1 hour itong isa eh. Ang naikwento niya sa akin kasi, pag nag-guest daw siya sa mga ganito, I don't know kung GMA yun na ikwento niya sa akin or ABS-CBN. Kailangan daw kasi, may drama daw. May drama daw. Malamang hindi GMA yun. Kasi natanong ko yata si Sir Ed that time. Totoo ba yun, Sir Ed? Na pagka gumawa kayo ng video, kailangan daw may flavor, may drama. Hindi daw totoo. Pati yung manager ni Sir Ed, hindi daw yun. Well, si Sir Ed kasi ay kadalasan sa GMA na pupunta. 'Di ba? Pero si Ma'am Jade Martin kasi, I don't know kung sa ABS-CBN siya napupunta, Ang kinuwento niya sa akin nun, hindi naman totally pandaraya, Hindi naman totally pandaraya. May mga time na kasi pagpupunta sila doon, wala talaga nagpaparamdam. Inuutusan sila ng mga crew or nung mga nandoon. I don't know kung director ba 'yon or producer 'yon nandoon na parang gumawa ng eksena kahit wala naman. Kasi minsan daw kasi talaga pagpunta nila sa mga ganyan, empty talaga. Nangyayari lang 'yon pagka walang ebidensya talagang nakukuha. Para hindi masayang yung pagpunta. May iniimbestigahan sila doon, para hindi daw masayang, kailangan gumawa daw sila ng eksena. Si Ma'am Jade Martin na nagsabi noon, halukayin nyo doon sa dalawang video na yon. Ang title ay ang title nung channel, Insight with Jade Martin. Then mga biktima ng paranormal scams humingi ng payo with Bungo TV. Will you survive if you get buried alive with Bungo TV, di ba? Ito yung mga namin noon. Noong time na yan.
Well, yun na sinabi sa akin, ano. Pero, who knows? Malay mo, totoo naman talagang pinatay yun ng demonyo. Pero ang dinidiscuss ko kasi dito yung possibilities. Kasi kung switch yan, dapat yun ang highlight yung problem dun sa nangyaring kababalaghan eh. Uy, pinatay yung switch. 'Di ba? Pinindot, yun. Pero yung namatay, tapos hindi naman lowbat sinasabi. 'Di ba? Paano ba dito? 11:57. I-rewind natin yung yung nangyayaring kababalaghan doon habang ini-interview. Kasi tinraton yung normal lang eh. Nagpatuloy uli kayo eh. Tinan nyo ha. Nangyari. Ako matandaan na nagkagano kasi lumala. Kasi yung ilaw nasa likod, di ba? Nasa taas yung ilaw. Laban daw ako, yung as in talagang ang tapang-tapang ko daw, nakikipaglaban ako. So, wala naman ako matandaan. Namatay yung ilaw. Namatay yung ilaw. Pero hindi pa man nagtatagal matapos... Parang normal lang sila eh. Binuksan lang yung ilaw eh. Parang may nag-lose lang. Hindi agad binigdil na ito na, uy, yung switch naka-off. Diba? Nagpatuloy uli sila. Buksan ng ilaw ng aming cameraman. Muli itong namatay na tila nakikipaglaro o nang aasar. Actually talaga, meron talaga ditong kasi minsan yung anak ko bigla na lang nalalaglag sa hagdan eh. Hindi namin alam. Klein! Hindi namin alam. Parang ayaw niya. Parang ayaw niya. At to, nagtatayo yung balahibo ko, hindi. Parang ayaw niya. Ito pangalawang beses na pinatayan tayo. Ano ang tingin mo? Yun nga, parang tingin ko nga, parang ayaw niyang i-air. Parang ayaw niya. Ipa-box niya na. Kasi, kanina pa, hanggang dito sa ulo. Sa ikatlong pagkakataon, namatay ulit ang ilaw ng aming setup. At bumalot ang kakaibang pakiramdam na nagpatayo ng balahibo sa katawan at buhok sa ulo ng aming mga staff. So, yung ilaw pinapatay, hindi naman daw lowbat. O, diba? Lowbat ang tinutukoy, diba? Bakit itutukoy mo yung lowbat? Eh, alam nyo palang switch yun, yung problema. Pinapatay yung switch. Di sana sinabi nito ni ate, oy, pinatay na naman yung switch. Bakit lowbat yung yung pinagsususpetsahan nyo? Ibig sabihin, hindi yan yung main problem nung time na yan. Oo, di ba? Saka naman nila i-discuss ngayon, wala na silang mami-mention tungkol doon sa pagka-lowbat ngayon, tungkol na sa switch ngayon. Matt Klein, ano ang inyong karanasan doon sa pag-interview sa ating case study? Actually, ma'am, upon arriving dun sa bahay ng case study, medyo naramdaman na talaga namin, nung buong team po ng Rated Corina, na medyo eerie yung place. During the course of interview, namatayan po yung ilaw namin. Kaya narinig po dun sa habang nag-i-interview, ay Klein, namatay yung ilaw. Yung backlight niya, ma'am, namatay siya. Na hindi pangkaraniwang nangyayari? Hindi po, ma'am. Kasi syempre, pag nagsiset up po tayo, chinecheck naman po natin yung mga gamit natin. Yung lapel, yung audio, yung camera po natin. Naniniwala naman ako doon. Kaya lang, minsan hindi talagang naiiwasan yung technical difficulties. So, medyo nagtaka lang kami bakit po namatay. Then nung chinek po niya, it turned out na hindi po baterya yung problema. Pinatay talaga yung switch. Ito po yung namamatay. Hindi naman yun yung diniscuss dun eh, di ba? Tsaka, bakit mo pagsususpetsahan yung baterya, yan yung switch nga yung problema. Nang ganun. Narinig pa. Pagka malfunction. Well, bibigyan ko din naman ng benefit of the doubt, no? Hindi naman kasi puro cut naman na yung yung scenario na yun eh. Puro cut eh. Pero sayang yung opportunity kasi na nung time na nalaman nyo na switch ang problema, hindi nyo diniscuss on the spot na switch ang problema. Kaya nagkaroon ng room tuloy sa pagdududa. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Missed opportunity yung ginawa nyo. Na kung switch talaga yung pinatay nung time na yon, kababalaghan yun. Kasi need ng force para pindutin yung switch eh. Pero hindi nyo ginawa on the spot na sabihin sa mga audience na switch yung pinatay. Ngayon nyo lang sinabi nung kaharap nyo na si Corina Sanchez nung wala na kayo dun sa lugar. Na tila ba, naisip nyo na lang na ganyan ang dahilan kesa yung lowbat.
Nakukuha nyo ibig ko sabihin? Di ba? Kasi mamaya may magagalit sa akin eh. Bakit nandun ka ba, Eka? Nandun ka ba, Eka? Para malaman mo na na hindi yung switch ang problema. Ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung opportunity nila na on the spot sabihin doon habang ini-interview na may nagpatay ng switch. Yun ang pinaka-crucial doon. Na-fail nyong gawin. Well, dahil hindi nyo na naipakita, may room na para magduda kami. At hindi nyo kami masisisi kung magdududa kami. Lalo kami mga skeptics. Sana maintindihan nyo mga kababayan ko. Hindi ako dito yung basta makakontra lang. Kasi may mga nag-iisip na ganyan eh. Judgmental ka! Basta makakontra ka lang! Diba? Too late na ito na mag-explain ka sa harap ng camera na ganyan na nangyari. Ito lang yun, parang magnalobat, namamatay kusa. Pero yung sa amin talaga, kiniklik ng gano'n. So, on ako talaga, may pumipindot. May pumipindot po talaga. So, on ako ng on, yung pangalawang akit ko doon, alam ko nang may nag-off, kaya pag ginanon ko, bubukas ulit siya. Kapag gumagawa tayo ng kwentong kababalaghan, mismong team, yung writer at yung cameraman ang nakakakita kung ano ba, totoo ba ito o guni-guni lang nung kausap natin? Ano sa palagay ninyo? Sa tagal naman na natin sa broadcast industry, sa pre-interview pa lang malalaman na natin kung yung case study mo may tinatago, merong nagsisinungaling siya, or totoo yung sinasabi niya. So, ako ma'am, certified, believe na believe ako. Legit. Kung legit yan, bakit dun sa iba na de-debunk pa? Diba? Bakit na de-debunk pa yung ibang expose? Kasi parang ang sinasabi nyo dito, pag talagang sinuri nyo, totoo eh. Automatic na totoo eh. Diba? Parang yun ang pinapalabas nila dito na basta pag naisalang ka sa Rated Corina, totoo. Or totoo yung sinasabi niya. So, ako ma'am, certified, believe na believe ako. Legit po yung story. Yung titawag na Casper. Parang, you're talking about ghosts? Sige, magparamdaman ako. Puk! Susundutin yung ano. Bakit hindi nyo masyadong pinapasalita si Adam Reyes? Nabilib ako, legit po yung story. Yung titawag na Casper. Parang, you're talking about ghosts? Sige, magparamdaman ako. Puk! Susundutin yung ano. Dahil sa hindi maipaliwanag na kababalaghang ito, kumonsulta agad ang Rated Corina sa isang paranormal expert para mabigyan ng solusyon ang matagal ng problema ni Flor de Lisa sa sinasabing demonyo. Ito medyo skeptic to si Adam na gumagambala sa kanila. She legitimately experienced them, pero hindi siya demonyo. Kasi kung demonyo, is dapat buong pamilya niya is patay na. Yes! Very good! Mukhang parehas kami ng punto ni ni Adam Reyes. Medyo feeling ko psychological problem to eh. Feeling ko lang. Puno ng tiwala si Flor de Lisa sa Panginoon na matatahimik na ang kanyang... Bakit bakit tingi lang ang ina nyo kay Adam Reyes? Tingi lang yung information na pinakawalan nyo kay Adam Reyes. Pamilya sa wakas. Dalangin din niya na Totoo sanay... Totoo logic yun. Demonyo eh. Yan pa yung nahalata ko kanina eh. If ever man na demonyo yon at galit siya dahil nag-asawa ka, unang papatayin nun, asawa mo. Lubayan na siya ng demonyong nagkakagusto sa kanya dahil pagbaliktarin man ang mundo. Hindi nila masyadong highlight yung mga sinabi ni Adam Reyes, no? Pamilyado na siyang babae kasi sa siguro harap maruruwin yung mapapasinungalingan yung dalawang crew niya na nagsalita. Akala ko ba legit na legit? 'Di ba? Diyos at harap ng mga tao. Well, medyo totoo nga naman. Pag ikaw kasi nakaka-suffer ng hallucinations, no? Let's say nakikita mo, para sa'yo kasi totoo yun eh. Hindi mo pwedeng sinungaling, hindi mo pwede kasing sabihin na sinungaling din itong biktima. Hindi siya sinungaling. Talaga na-experience niya yon sa pag-iisip niya. Kaya lang, ang tanong kasi dito, totoo ba yun na-experience niya o hallucinations lang? Yun dapat ang masagot kasi. At kahit kailan ay hindi pwedeng magmahalan. Kaya napansin nyo yung skeptic na si Adam Reyes,
konti na lang yung in-air nilang sinabi. I'm so sure marami pang sinabi yan eh. Isang kampo ng dilim at kristyanong tao. Kaya lang masisira yung narrative nila pagka pinagsalita nila si Adam Reyes. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna ang ating mapapag-usapan. Maraming salamat po. Bye-bye.